Hello again mga kasepe, welcome to my channel. So ngayon magre-repair naman tayo ng amplifier. So ang pangalan niya ay Kevlar GX3UB. So ang design ng amplifier na to mga kasepe is naka monotype lang po siya. So ang problem daw nito, sabi ng may-ari, ay hindi na daw siya tumutunog. Pero nag-open pa naman ang display ng amplifier na to. So dito mga kasepe, magfo-focus lang tayo sa kanyang amplifier circuit. At ito pala yung mga naka-indicate sa kanyang likuran, 300 watts and 220 volts. So nagkabit muna tayo ng isang speaker dito sa kanyang right channel. Then subukan natin itong buksan kung magsa-sound pa ba siya or hindi na. So kung napapansin nyo mga kasepe, nag-on yung kanyang display. Ibig sabihin, hindi na tayo magpo-focus sa kanyang power supply kasi nagbukas naman yung amplifier. So kung napapansin nyo, ay meron naman siyang display. So nasi-setting naman natin siya. So ayan, tig-set ko siya sa FM mode sa radio pero wala siyang sound. Ibig sabihin, sira na yung kanyang amplifier circuit. So sa pag-check up pa lang natin ay alam na natin kung saan na lang tayo magpo-focus. Then ayan na, kahit i-volume ko siya sa pinakang max volume ay wala talagang lumalabas na sound. So ayan, so naipakita ko na sa inyo. So subukan natin dito sa kabila, baka magkaroon ng sound. Pero kung wala naman ay ibig sabihin, expect natin na meron dyang shorted sa mga sa circuit na yan. So ayan, so kahit nilagay natin sa kabila ay wala naman siyang walang audio output. So ayan, kung napapansin nyo ay ganun pa rin, wala siyang sound. So ayun mga kasepe, naipakita ko na kung ano yung problema nitong amplifier at simulan na nating i-repair. So ayan nga mga kasepe, magpi-physical check muna tayo dito sa kanyang amplifier circuit. So bubunutin muna natin yan. So wag tayong mag-check na nakasaksak or naka-plug in para din sa safety natin. So wala talagang output na sound. So ibig sabihin dyan ay may problema sa kanyang mga components. So dito sa kanyang power supply at dito sa kanyang preamp ay hindi muna natin i-check. So dito muna tayo sa kanyang pinakang mainboard. So ayan, kung napapansin nyo mga kasepe, ay sunog yung dalawang fuse. Then pag naka-encountered kayo na ganyan mga kasepe, ibig sabihin automatically na merong components na nag-shorted or may mga components na bumigay na or nasunog dahil sa sobrang paggamit ng unit. So yung mga tinuturo ko mga kasepe, yan yung mga power transistor. So yung apat na malalaking transistor na yan, siya yung nagdadrive para magkaroon ng sound sa speaker. Para makapag-check tayo ng resistance ay tinanggal natin yung board sa kanyang housing. So dito tayo mag-check sa kanyang likuran. Magsisimula tayo dito sa kanyang diode. So ayan, sa rectifier diode, yung apat na yan. So ayan siya mga kasepe, oh. Yung itim na yan, yan yung tinatawag na rectifier diode. Then itong dalawang main filter capacitor, i-check din natin yan mga kasepe. So dun muna tayo magsimula kung shorted ba siya or hindi. Kung napapansin nyo mga kasepe, dito pa lang sa bridge rectifier diode ay shorted na yung component. So hindi natin alam kung yung bridge rectifier diode ang sira or hindi. Kahit baliktarin natin mga kasepe ay ganun pa rin. So tingnan nyo, ayan, shorted pa rin kahit binaliktad na natin yung test point. At para madali nating ma-identify kung shorted ba talaga or hindi ay maghahang tayo ng terminal ng
rectifier diode. So isusum ko siya kung saan natin ihahang. So dito sa bandang baba. So yan yung positive, and then yung sa kabilang gilid naman ay yung negative. So dyan, yan o. So yung dalawang yan ay ihihang natin, then para ma-check up natin kung shorted ba or hindi pa. So i-fast forward ko na to mga ka-CP dahil chine-check ko lang dito yung mga components, and then ipapakita ko na lang sa inyo kung alin dyan yung ihihang natin. Okay mga ka-CP, bali meron na akong hinang dyan na mga components. So sa pag-check ko kanina ay okay naman yung mga components dyan. So pero ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano ko siya tig-trace. Ayan o. So kung napapansin nyo ay nakahang na yung mga terminal nyan. Hinang ko yung bridge type rectifier diode. Then, yung dalawang main filter capacitor. Ayan o. So, hinang ko lang yung isang terminal niyan. Yung isang paa. Ayan o. Pati yung sa kabila na yan. So, nung trinry ko na mag-check ng resistance, ay nawala na yung shorted dyan banda sa circuit na yan mga ka-CP. So, nung sinundan ko, yung connection niya, ay papunta na dun sa mga power transistor. So dito ko nahanap yung shorted mga ka-CP dito sa kanyang bandang gilid. So confirm nga dito sa kanyang mga power transistor yung sira. So ayan siya mga ka-CP. So bali tinanggal ko na yung transistor, yung nag-shorted dun sa gilid. Then, itry natin na magkabit ng panibago. So, ayan siya mga ka-CP. Yan yung value niya. D718. So, mga 80 watts lang siya mga ka-CP. Kasi kapag nagre-repair tayo mga ka-CP, ay dapat alam din natin yung datasheet ng bawat components. So, ako kapag nagre-repair ako, ay tinitignan ko yung mga datasheet niyan kapag nag-google ako. So ayan, so para malaman nyo din na shorted na siya, ay papakita ko pa rin sa inyo. So ayan, so kahit bali-balik ta rin natin yan, ay shorted na talaga. So ayan, talagang pumapalo na yung kanyang pointer, at kahit dito sa gitna ay shorted na rin siya mga ka-CP. Ayan o, confirm na yung transistor talaga yung nagka-problema, yung isang power transistor. Ayan o, kahit balik-balik ta rin natin ay shorted na siya mga ka-CP. So ito na nga, meron tayong biniling power transistor at mga fuse. At yan yung ipapalit natin dun sa mga nasira na components. So update na lang mga ka-CP para hindi na tayo masyadong matagalan. At ito na nga mga ka-CP, kinabit ko na yung power transistor at yung dalawang fuse na nasunog. At itatry na natin itong i-power on para makita natin kung meron ng output sound. So yan lang yung nakita natin na sira sa kanyang amplifier circuit, kasi bago pa naman yung amplifier na pinaayos sa atin. So sana successful yung ginawa natin sa oras na ito. Okay, so ngayon ikakabit ko na lang yung mga connection nya, then ito try natin na i-power on. So ayan, naayos ko muna yung mga wirings. Okay, kakabit ko na tong at
sa transformer, yung supply sa transformer. At habang kinakabit ko yung mga wirings ay magpo-promote muna ako ng aking channel. So kung baguhan ka pa lang or napalaan sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at mag-click ng notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. So yun lamang, thanks for supporting. Okay, so nakabit ko na yung mga wirings nya. So magdo-double check na lang ako. Okay mga kasipi, pwede na nating i-try na buksan itong amplifier. So dino-double check ko pa siya mga kasipi. Ayan o. So okay naman yung mga connection nya. Then ipa-plug in na natin. So okay. Then itong fan exhauster ay okay naman siya. So i-power on na natin. Ayan o. So kung napapansin nyo ay wala pa siyang sound. So ayun, nasunog bigla yung fuse. Kapag naka-encounter kayo ng ganyan mga kasipi, ibig sabihin may sira pa dyan sa amplifier circuit nyo. Okay, kung napapansin nyo kanina ay marami akong fuse na binili dahil alam ko na masusunog talaga yung fuse na nilagay natin. So pinold out ko na lahat ng mga power transistor. So yung mga power transistor mga kasipi ay yung isa doon ay meron pang sira. Kaya nag-blown yung dalawang fuse. So bumigay pa rin kahit nagpalit tayo ng bago. So dito mga kasipi, tinanggal na natin yung 4 na power transistor. So wala na akong nabili na ganyang value, yung magkakaparehong value. So ngayon magta-try tayo ng ibang transistor. Kasi nung pumunta ako sa shop ay wala nang available na transistor. So ginawan ko na lang ng paraan. Ang gagawin natin ngayon ay papalitan na lang natin ng ibang transistor. So pareho lang yung ikakabit natin, yung drive ng transistor. So sinearch ko naman yan. So yung pinampalit ko na power transistor mga kasipi ay yung D718 ay pinalitan ko ng A1941. Tapos yung B688 ay pinalitan ko ng C5198. So yung transistor na kinuha ko ay galing sa concert amplifier. So parehas lang naman yung drive ng mga power transistor na yon. Kaya okay lang yon. So ito na nga, susubukan ulit nating i-power on. So sana tagumpay yung ginawa natin na pag-replace ng ibang transistor. At ito na nga, ikinabit na natin yung speaker out. Then i-try na natin buksan itong amplifier. Okay. So ayan, bumukas na yung display niya mga kasipi. Tignan ulit natin kung magbo-blown pa ba yung fuse or hindi na. So ayun, okay na mga kasipi, hindi na nag-blown yung kanyang fuse. Okay. So successful naman yung ginawa natin. At ngayon ay i-connect na lang natin siya sa Bluetooth para ma-check natin kung meron na siyang sound. So hanap na lang tayo yung walang copyright claim para monetize yung video natin. Di ko pala na ikabit ng masyado yung sa fan exhauster kaya hindi siya umiikot. Pero okay lang yan mga kasipi. Importante ay napatunog na natin yung amplifier. Tapos ililipat ko pa rin.
nakaset. Set na siya sa B. AD. Ito ang source. Baka mo ano. Video kang video ka. Ganun tugtog pa rin sa No copyright.